Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Samahan nyo po inyong lingkod. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa kabilang panig ng ating mundo, tayo naroon. Maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, nakakalungkot po na itong balita po natin. Ang dinadanas po kasi ng ating bansa ngayon ay puro tubig, tagbaha. Halos pa lahat po ng panig ng ating bansa ay binabaha po, mga tambay. Grabe po ang pagbaha. At ingat-ingat po tayo, mga kababayan. Talagang ito panahon po tayo ng tag-ulan. Ingat-ingat po tayo. Kaya nga lang po nakakalungkot ang ating mga politiko na dapat ay nagbibigay ng solusyon sa baha. Yung sinasabing flood control na mga proyekto na ginagastosan natin ng bilyon-bilyon, pero wala po tayong nakikita sa mga programa nila. Katulad po nung isa, di po ba yung Dolomites, sinisisi pa ang Dolomites at gusto pang imbestigahan ng isang representative ng Bicol, yung Bicol party list ng Bicol Saro party list na si Representative Terry Ridon ay gusto niya po imbestigahan ng Dolomites dahil daw po sanhi ng pagbaha, mga kabayan. Pero ngayon, mismo ang mayor ng Maynila na si Isko Moreno ay nagsasabi po kung ano po talaga ang kakulangan o pagkukulang. Nakikita po ni Mayor Isko kung ano po ang problema ng kanilang lungsod. Ang problema, pump station, flood control. Kulang na kulang po ang Maynila. Ang tanong, nasaan po ang mga proyekto ng mga mambabatas, mga kababayan? Pakinggan po natin ito, mga tama. Itong balita, nakakalungkot po. Upang mapababa o mapahupa ang bahagyaan sa Maynila. Yes, June, kaninang hapon ay pinabuksan ni Manila Mayor Isko Moreno yung mga drainage dito sa Maynila. Inuna nga yung nasa May Taft Avenue upang malaman yung problema sa ilalim, upang malaman ng LGU kung ano yung mga nakabara dito sa mga pumping station na nagdudulot ng matinding pagbaha dito sa lungsod. Ngayong hapon, nag-inspeksyon ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga flood-prone areas sa lungsod. Isa na rito ang kahabaan ng United Nations at Taft Avenue hanggang Nakpil Street, kung saan tumataas hanggang tuhod ang tubig baha. Open all the manholes. I already left and right and ma-check. And kailangan i-dredge. Ayon sa alkalde, bukod sa mga bumabarang mga buhangin o basura sa mga ito, nakikita rin anyang rason ay ang mga problema sa pumping stations ng lungsod. Wala yung pump sa Ross Boulevard. Simula kasi yung ginawa yung pump doon, hindi kaya ng load ng tubig, may stuck dito. Mano pa pag nagpabaya kami, ito mo wala ng ulan, dapat ito subsided na. O hindi, ito mo, maawa ka naman sa tumatawid eh. Samantala, nahirapan naman ang ilang estudyante umuwi kanina matapos ang suspensyon sa lahat ng antas para sa kanilang face-to-face. Grabe po, totoo po yan, mga tambay. Lalo po sa Maynila, alam naman po natin na napakatagal na panahon na po yung problema ng Maynila. At yan po ang lagi sinasabi po ng mga mambabatas, lalo-lalo po pag panahon na po ng budgeting. Ano po sinasabi? Mga programa, solusyon na dapat budgetan. Hindi po ba? Kaya lang po, ngayon po, ano po ang nakikita natin, mga tambay, doon sa mga programa po na hindi po natin nakita. Yung mga binabudgetan po natin. Katulad po ito, mismo ang mayor ng alkalde nagsalita na ang kakulangan po ng Maynila, lalong-lalo po sa kakulangan po ng pump station o pumping station at itong flood control, kulang na kulang po ang Maynila. Mga tambay, nasaan po ang mga pera at flood control na mga proyekto na isang damukal? Ngayon po, hahanapin po ng taong bayan yan eh. Hahanapin po natin ang mga flood control, ang mga pumping station o pump station, nasaan po? Taon-taon po. Di po ba? Yan pa po yung mga napagawa pa noong nakaraang administrasyon yan. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Kulang. Kailangan po, lagi mong
dadagdagan. Gada pasok na administrasyon, kailangan lagi kang may solusyon. Hindi po ba? Kung hindi masolusyon, kasi dapat po dalawa yan di ba? Solusyon, saka po maintenance. Kailangan mo i-maintenance. So, solusyonan mo ang problema at gagamitan mo ng maintenance. Hindi po ba para yung sinasabing nasisira? Di po ba? Pag nasisira, ibig sabihin, i-maintenance mo. Hindi po ba? Ano na po nangyari? Walang mga solusyon at wala pa yatang maintenance ang ating gobyerno. Hindi kaya? Ito po, hahanapin po natin kasi kilalaki po ng pinopondo nila sa flood control o itong paggawa ng pumping station o pump station. Napakalaki po. Ilang billion po taon-taon ang nilalagay po ng gobyerno. Ang nilalagay pong pera ni Juan de la Cruz dyan sa mga pump station na yan o flood control. Nasaan? Kaya mismo ang Maynila, si Mayor Isko, mismo, hindi niya sinisi ang Dolomites. Hindi niya sinisi. Ang problema po, pump station, flood control. Kailangan kasi, ngayon, pag tila ng ulan, pag hindi na umulan, dyan na po gagana ang pump station para po masipsip mo na masipsip at makuha mo na ng makuha ang tubig na naipon po. Hindi po ba? Kaya lang, nasaan? At nasaan din ang pera? Yan po ang tanong ngayon Ito po, ganito po kalaki sila mag-budget dyan Pinakamalaki pong binudget nila yan. Itong last year. At itong taon na ito, may budget din po. Di po ba? 2023, 2024, at 2025. Napakalalaki po ng budget natin sa flood control, mga kababayan. Ito po, isa po itong tanong din ni Senator Escudero, ang speaker, ang Senate President. Ito po. Pakinggan po natin. Let me say, Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The budget of the agriculture sector as a whole is 181 billion. The budget for flood control, an item in the DPWH budget, is 255 billion. It's bigger than the budget of the DSWD. It's bigger than the budget of the Department of National Defense. The only department the flood control item in the DPWH budget beats would be DepEd, DPWH itself, DOH, and DILG. The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. may I ask, Grabe, no? 255 billion budget ng flood control sa loob ng isang taon. Pero wala po nakita po si Mayor Isko ng marami pong flood control o pump station sa Maynila. Na ang Maynila po ay immune na immune po ang Maynila. Saan po? Sa baha. Matagal na panahon na po yan. Ang problema po ng Maynila ay pagbaha. Dapat pong tanungin po natin dyan, mga tambay. Tanungin po natin ang mga congressman na magagaling na gumagawa po ng budget, lalo po sa flood control. Tanungin po natin sila, mga kababayan. Tanungin nyo po, Mayor Isko, sila Congressman Abante, sila Congressman Chua, sila Congressman Valerio, at yung mga congressman pa dyan na humahawak po at nagbabudget po katulad po ng flood control o pump station ng Maynila. Ano na po? Nasaan po ang mga programa ng mga congressman? Mayor Isko, pakitanong po, tanungin po ninyo, nasaan po at ano po ang nangyari po sa mga flood control pump station po ng Maynila? Hindi po ba? Hindi po ba, Mayor? Hindi po ba natin na iimbestigahan yan? Paki-imbestigahan niyo po, Mayor. Dahil 3 taon po ang nakalipas at hindi po kayo Mayor. Ang Mayor po ay si Mayor Lacuna. Ano po ang nangyari sa mga proyekto po ng mga congressman at ni Mayor Lacuna? 3 taon po. Hindi po ba dumami ang pump station o flood control ng Maynila? Lalong-lalo po sa proyekto na natapos na ng Pangulong Marcos. Nung huling SONA po niya, last year, nag-SONA po siya, 5,500. Tapos na raw po ang proyekto nila na flood control. Nasaan po yung Mayor? Bakit parang kinukulang po yata ang Maynila?
sa dami po ng binabudget po ng Pilipinas, ng Pilipino, ng taxpayer, billion, 255 billion, mga kababayan. Yan po ang pinondo natin sa flood control. Ayon po yan kay Senator Senate President Chis Escudero, mga kababayan. Nakakalungkot, ano? Yung pera ni Juan de la Cruz, saan po napupunta? Saan po? Hindi na po ito nababanggit. Hindi na po ito nababanggit po ng mga politiko. At wala na po investigasyon dito, mga kababayan, dito sa flood control na ito. Ngayon po, aalalahanin na naman po natin. Hahanapin na naman po natin yung pinagmalaking 5,500 flood control. Baka kasama pa rito ang isang damukal na sinasabing pumping station o pump station. Ano na kaya, mga tambay? Makikita pa kaya natin ang mga proyektong itong flood control nila na taon-taon po ay binubuhusan po ni Juan de la Cruz at nakakautang pa tayo sa labas ng ating bansa ng isang damukal na trilyon-trilyon para po sa programa nila na sinasabing solusyon sa problema natin sa ating bansa, lalong-lalo ang pagbaha na sinasabi nila na kailangan tayo gumugol ng isang damukal na pera taon-taon. Di po ba? Nasaan na? Nakakalungkot. Maynila pa lang yan. Nilubog din po ang Bicol. Ang bahagi po ng Bicol ay nilubog po. Binaha po at meron din pong nasawi. Hindi lang po yung Bulacan at marami pang lugar, pati po sa Barting Bisaya ay binabaha po, mga tambay. Hindi lang po sa Luzon. Pero yung nagtataka rin tayo, isang congressman na representative po ng party list ng Bicol Saro, na si Representative Terry Ridon, ay gigil na gigil po siya sa Dolomites dahil po sa pagbaha, ay yun daw po ang dahilan, kaya kailangan daw po imbestigahan sa Kongreso. Iimbestigahan din kaya o mag-iimbestiga rin kaya si Bicol, si party list Bicol Saro, yung mga pump station o mga flood control sa Bicol na nilubog din po ang napakalaking bahagi po ng Bicol. Dahil po, nasaan po? Meron din po mga flood control project po sila dyan. Napakarami. Mga kabayan, yan po ang nangyayari sa ating bansa. Ang mga politiko natin umano, ang nakikinabang lang yata sa mga bilyon-bilyon pinopondo pera ng taong bayan. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga tambay, ang nakakalungkot po at tuloy-tuloy pa po yan. Matagal pa po tayo magsasakripisyo sa baha. Ngayon pa lang po tayo halos nag-uumpisa, mga kabayan. Pero, ang pera po natin ay taon-taon po nilang hinahawakan ng napakalaking budgeting. Mag-uumpisa na naman po silang mag-budget, mga kababayan. Mag-uumpisa na naman ang 2026 national budget. Isang damukal na naman pong budget nila yan sa flood control at yung mga pumping station. Patay na naman si Juan de la Cruz. Pera na naman. Saan kaya napupunta? At saan kaya nila nilalagay ang mga pumping station at flood control, mga kabayan? Inilalagay kaya nila sa likod ng bahay nila para yung sinasabing sila hindi binabaha? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Maraming salamat po, mga kabayan, sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo yung lahat at ingat-ingat po kayo. At syempre po yung lagi po nating hiling na pagsamasamahin po natin ang ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at malayo po sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po, mga kabayan. Ingat-ingat po tayo sa muli. Ingat po. Paalam. Bye-bye.